For the past 4 months, tiniis ni Navi ang mga gabing katabi niya si Siren. But this time, he had enough. He couldn't get over what Hyacinth told him last night. Bagamat sabi lang yun ng kasambahay at wala naman tong hawak na ebidensya, ay tila nagsilbi yung babala kay Navi upang wag pagkatiwalaan si Siren. Kung totoo man yun, tsak na hindi niya ito mapapatawad. Dahil gawa sa salamin ng ilang parte ng bahay, ay kita niya ang mataas na sikat ng araw mula sa labas. Tumingin siya sa orasan at 8:30 na ng umaga. He headed to the kitchen and half a cup of coffee. Kalahati pa lang ang naiinom niya ay nawala na siya ng gana. Admittedly, iba pa ring magtimpla ng kape ang dating misis na si Mabel at hanggang ngayon ay hinahanap-hanap niya ito. He truly misses her coffee and her presence as well. Pilit niyang winaksi ang babaeng yun sa isipan niya. From his seat, Navi headed to the sink and powered his coffee. Iniwan niyang maruming tasa sa gilid ng lababo at nagpa siyang umakyat sa master's bedroom. Ngunit nasa pintuan pa lang siya, ay may maririnig na siyang nagsasalita mula sa loob ng kwarto. It was Siren. She was probably talking to someone over the phone. Well, what else could be the reason why she was talking, right? Sinubukan niyang itapat ang tenga sa pinto pero hindi niya marinig ng buo ang sinasabi nito at kahit delikado man, dahil baka mahalata siya ng dalaga, ay napilitan si Navi na pihitin ang doorknob at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sumilip siya, natagpuan niyang dalagang nakatayo sa harap ng glass window, hawak ang telepono nito. Hindi siya umalis sa kanyang pwesto at nakinig ng mabuti sa pinag-uusapan nila ng taong nasa kabilang linya. You wouldn't believe this. That guy texted and tried to blackmail me. I don't know how he got my number, but I managed to block him before my boyfriend saw his message. Kumunot ang noon ni Navi sa kinuwentong yun ni Siren. Hindi niya tukoy kung sinong kausap ng dalaga sa telepono, pero ang suspetsa niya ay baka isa yun sa mga kaibigan nito. Moreover, nagtutugmang naririnig niya ngayon sa ibinunyag ni Hyacinth kagabi tungkol sa text message na nakita nito sa phone ng dalaga. Patunay na nagsasabi ng totoo ang kasambahay. Ipinagpatuloy niya ang pakikinig. Yeah, exactly. And you know what he says? If I don't give him money, he will expose my secret that he was the father of my child and not Navi. Kung alam ko lang na mangyayari to. Sana pala hindi ko na tinigil ang pag-inom ng birth control pills nung bumalik ako ng Maynila. At hindi na sana ako sumama sa house party niya noong gabi na wala si Navi sa mansyon. Hindi ko sana makikilalang hayop na lalaking nakabuntis sa akin. Sana wala akong inintinding problema ngayon. Saglit na humintong mundo ni Navi. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. He wasn't aware of the house party she attended. But then, at the time she was freeloading in his house, may mga pagkakataong busy siya sa kabilat ka ng projects and recordings to the point na hindi niya nagagawa pang umuwi ng mansyon. Marahil yun ang nakuhang pagkakataon ni Siren para makadalo sa nasabing pagtitipon nang hindi niya nalalaman. Kung tutuusin ay wala siyang pakialam kahit na sino-sino pang makasiping ng dalaga. Gayong wala na rin siyang nararamdaman para dito. Ang hindi niya matanggap ay ang palabasing tong siya ang ama ng sanggol. Sa sinapupunan nito gayong hindi naman pala. Kinuyom niyang isang palad, pinipigilan ng sariling makagawa ng bagay na baka pagsisihan niya sa huli. Now, what am I gonna do? I went this far already. Ayokong masirang plano ko dahil malapit na akong manganak at may ikasal kay Navi. I need to do something. You don't have to. He pushed the door so he could enter the room. Siren slowly turned to face him. Sumambulat kay Navi ang mukha ng dalaga na halos hindi maipinta dahil sa gulat at gawa ng pagkabigla ay kusa nitong nabitawan ng hawak na telepono. Navi? Kanina ka pa ba dyan? Anito na halatang kinakabahan. Yes, I've been here long enough to hear what I need to hear. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Ang sabi mo matagal mo nang tinigil ang birth control mo. Kaya akala ko'y nabuntis kita sa Palawan. Yun pala, saka ka lang tumigil na makabalik ka ng Maynila. Ngayon malaman lamang kung iba palang tatay niyan at ang gusto mo ipaako sa akin ng pagiging ama ng batang hindi ko naman pala kadugo. Let me explain, Navi. You see, I was joking. Nawala ng kontrol sa sarili ang lalaki at nandilim ang paningin niya. Basta niyang sinugod ng babae at sa galit itinulak to dahilan
para mapasandal si Siren sa babasaging bintana. Mariing hinawakan ni Navi ang magkabilang pisngi ng dalaga at tinapunan to ng nakamamatay na tingin. "You're just joking? Really? Tangina, Siren. Huwag mo kong gawing bobo. I've heard everything. Hayop ka. 4 na buwan kitang tiniis para lang sa batang yan. 4 na buwan mo na rin pala akong niloloko. Napakawalang hiya mo talaga. Ikaw ng pinakamasamang babaeng nakilala ko. Alam mo ba yon, ha?" He shouted like a madman who escaped from the prison jail. "Navi, please. Nasasaktan ako," daing ni Siren. Halos pigain na nitong mukha ng dalaga. Ngunit sadyang wala siyang nararamdamang awa para dito. "Wala akong pakialam. Kulang pa yan sa lahat ng panluloko mo sa akin. Sa araw-araw na pagtitiis ko, nakatabi kita sa kama. At sa bawat araw na nakikita kong pagmumukha mo. You know what? If it wasn't for that child, I would be cuffed dead sitting in public with a liar like you." Galit niyang binitawan si Siren. "So para mo nang sinabing, never mo kong minahal, ganun ba? Hindi kita kayang mahalin. At isang malaking pagkakamali ang pinapasok kita sa buhay ko. You ruined my life, Siren. You ruined me. Kaya simula sa araw na to, opisyal ko nang pinuputol ang kaugnayan ko sa'yo. Mag-empake ka na at lumayas ka na." Deklara niya pa at bagay na tinutulan ng dalaga. "No, no, no, please." Siren rushed to his position and slowly kneeled in front of him. "I'm sorry, baby. Nagawa ko lang naman yon dahil mahal kita eh. Please forgive me. Pangako, magbabago na ako. Huwag mo lang akong paalisin. Parang awa mo na. I can't live without you, Navi," she begged as she curled her arms around his leg. Humagulhol na ito sa harap niya at patuloy na humihingi ng patawad. Bagay na hindi niya pinakinggan. "Buo ng desisyon ko. Wala ka ng lugar sa pamamahay ko, so pack your stuff." Dinuro niyang dalaga. "Huwag na huwag kong makikita ang pagmumukha mo pagbalik ko dahil baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Naintindihan mo?" Sumigaw siyang muli na ikinabigla ng dalaga. "Navi, no." Persangin nalis ni Navi ang kamay ni Siren mula sa kanyang binti at naglakad palabas ng master's bedroom. Hindi niya kayang magstay dito habang nandito pang anino ng babaeng yon. Kaya naisipan niyang lisanin ang mansyon at dumiretso sa garage para kunin ang kanyang sasakyan. Ilang hakbang na lang ay nasa loob na siya ng garahe nang matunugan niyang boses ng isa sa mga katulong mula sa hindi kalayuan. "Sir Navi, sandali!" Hindi niya ito nilingon pero sigurado siyang si Jazz yon. Tuloy-tuloy lang siya sa paghakbang hanggang sa malapitan niyang itim na Rolls Royce na nasa gitna. Akmang bubuksan niya ang pinto ng kotse nang mapansin niya sina Jazz at Hyacinth na humahangos palapit sa kanya. Habol hiningang mga tong huminto sa harap ng kotse. "Sir, baka pwedeng..." "Not now, Jazz. I'm not in the mood to deal with any one of you. Can you please leave me alone?" Diretsahan niya saad sa dalawa. "Pero sir, emergency po ito. Baka pwede kami sumabay sa inyo kahit yan lang sa labas ng subdivision." Pakiusap naman ni Hyacinth. "Bakit? Saan ba kayo pupunta? Hindi nga kayo nagpapaalam sa akin." Usisa niya. Sa tagal-tagal na nagtatrabahong dalawang ito sa mansyon, ikabisado niya ng ugali ng mga to. Hindi ito basta-bastang aalis ng mansyon nang walang mabigat na rason. Suspetsa niya ay may hindi magandang nangyari, pero ano naman kaya iyon? Kasi po tumawag sa akin si Mabel ngayon lang. Sinugod daw po sa ospital si Paris kaya kailangan naming makarating doon sa lalong madaling panahon." Ani Jazz. "What?" Gulat na reaksyon ni Navi. "Yes sir, at kailangan ding masalinan ng dugo si Paris dahil masyado na rumababa ang platelet ng bata. Sir, nakikiusap kami sa'yo. Mabigat ang pinagdadaanan ng kaibigan namin at kailangan niya ng karamay sa mga oras na ito. Isinantabi na muna natin ang galit, sir. Malaking tulong na pong maihatid niyo kami kahit na sa labas ng subdivision. Wala kasi kami masasakyan dito sa loob eh. Sige na po." Dagdag pa ni Hyacinth. Naghatid ng pangamba sa puso ni Navi ang masamang balitang natanggap niya mula sa dalawa. Bagamat hindi magandang takbo ng relasyon nila ni Mabel sa ngayon, hindi niya magagawang tiisin ang batang nagkaroon ng malaking papel sa buhay niya. He won't sit in a corner, doing nothing. Kailangan siya ng bata. "San bang hospital na yan?" tanong niya. "Sa Silverwood po," si Jazz ang sumagot. Tinapik niya ang bubong ng sasakyan. "Okay, hop on in. We're going there." Walang pagdadalawang isip na sabi niya. "Salamat, sir." Kaagad na sumakay sa backseat ang dalawang kasambahay.
Pinaandar ni Navi ang kotse at pinaharurot yun papunta sa naturang pagamutan. Alas 9 na ng umaga nang mailipat sa pediatric ward si Paris. Based on the test conducted on the patient, she was diagnosed with dengue. Ayon sa pedya na sumurit sa bata, bumababa ng platelet count nito kaya kailangan itong masalina ng dugo sa lalong madaling panahon. Ngunit sumalubong sa kanilang malaking problema. Naubusan na ng type O ang ospital na siyang kailangan ng bata. Gustuin man ni Mabel na mag-donate, hindi siya pinayagan dahil ultimo siya ay masama rin ang pakiramdam. Sinubukan niyang kontakin si Jazz at nangako tong bibisitahin si Paris. Batid ni Belle na willing mag-donate ang dalawa dahil sa pagmamahal nito sa kanyang anak. Hindi siya sigurado sa blood type ng mga ito kaya wala rin yung kasiguraduhan. Ang tanging natitirang pag-asa na lang ni Mabel ay si Ernest. Hindi naman siya nahirapang kumbinsin ng lalaki dahil ito mismong kusang nag-volunteer na mag-donate ng dugo. Lumabas ito saglit upang kausapin ng nurse in charge para sa gagawing blood transfusion sa bata. Hiling niya maging successful si Ernest sa balak nitong dugtungan ang buhay ng kanilang anak. Tumatakbo ang oras at sa bawat minutong lumilipas ay lalong nagiging critical ang kondisyon ni Paris. Kung hindi to kagad masasalina ng dugo, ay posibleng ikamatay ito ng bata at ayaw niya mangyari yon. Sino bang magulang ang gugustuhin mawala ang kanyang anak? Umiikot ang buhay niya sa pagpapalaki sa batang ito. 7 taong napuna ng malaking espasyo sa kanyang puso dahil sa pagmamahal na ibinibigay ni Paris sa kanya. Diyos ko, bata pang anak ko. Huwag niyo muna siyang kunin sa akin. Kalahati siya ng buhay ko. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa akin. Hindi niya napigilan ang pagdanak ng kanyang luha habang malungkot na pinagmamasdan ng kanyang anak na nakaratay sa kama. Marahan niyang hinahaplos ang pawisan nitong noo. Awang-awa siya dito. Hindi niya akalain na matapos nilang dalhin ng bata sa park ay biglang babagsak ang katawan nito the following day. She placed her palm around her child's hand. Lalaban tayo anak ha, huwag kang susuko. Andito kami. Ako, nandito ako para sa'yo. Ilang sandali pa'y napansin niyang pagpasok na Ernest sa ward. Lumapit to sa kanila at kapansin-pansin ang mabigat nitong dala-dala na tila minasagap itong masamang balita. Anong nangyari Ernest? Anong sabi ng nurse? Si Tanya dito. Dahil limitado lang ang plastic chair sa ward ay naupo na lang si Ernest sa gilid ng higaan ni Paris. Hindi raw ako pwede maging donor dahil type AB ako. Nakatungong sabi ni Ernest. Napasabunot si Belle dala ng inis. Pakaramdam niya pinagbagsakan siya ng langit at lupa sa kanyang narinig. Paano na to? Kanino siya hihingi ng tulong? Dinukot niya ang phone sa bulsa at naisipan niyang tinawagan si Jazz. After a few rings ay sumagot din ito. Nasaan na kayo? Bungad niyang tanong sa kaibigan. Kalalabas lang namin ng subdivision. Akala ko nga'y maglalakad kami ni Hyacinth hanggang sa kanto eh. Mabuti na lang may nagdilang anghel na tumulong sa amin at inihatid kami papuntang hospital. On the way na kami. Mga 15 to 20 minutes, baka nandyan na kami. Ano nga palang balita sa donor? May nahanap na ba kayo? Mahabang wika ni Jazz mula sa kabilang linya. Nasya po ni Mabel ang noo. Wala pa rin eh. Si Ernest na lang inaasahan ko. Ang sister hindi pala siya pwede mag-donate dahil sa blood type niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Para na ako masisiraan ng bait sa totoo lang. Mars, nakakahiyaman tong itatanong ko pero posible kayang may type O sa inyo ni Hyacinth. Baka pwedeng kayo na lang ang mag-donate para sa anak ko. Sige na naman no. Wala na akong malapitang iba at kailangang may sagawa ang blood transfusion kay Paris bago pa mahuli ang lahat. Pakiusap niya pa. Yun lang Mars, type A kaming pareho ni Hyacinth kaya malamang sa malamang hindi rin kami pwedeng mag-donate. Tuluyan ang bumagsak ang luha niya. Pero huwag kang mag-alala, may kilala ko na pwedeng makatulong sa'yo. Sino? Kunot nung tanong ni Belle. Basta, pagdating namin dyan, nagagarantiya kung tapos ng problema niyong mag-ina. O siya, hintayin mo na lang kami. Huwag ka na magpapastress ha. Magiging okay ng baby Paris natin. Bye. Dahil sa mga sinabi niya ni Jazz ay tila nagkaroon ng pag-asa sa puso ni Belle na magiging maayos din ang kanilang kalagayan. Hindi niya tiyak kung sinong tinutukoy nito na tutulong sa kanila, pero may tiwala siya sa kaibigan at panghahawakan niyang sinasabi nito. Bibili lang ako ng maiinom sa labas. Babalik din ako kagad. Paalam ni Ernest at agad na umalis sa kinauupuan. May ipapabili ka pa ba? Pahabol nitong tanong. Wala, simpleng sagot ni Mabel at hinayaan ang lalaking lumabas ng ward.
Maya-may pumasok ang nurse ni in charge kay Paris at tumakbang ito palapit sa kanila. "Hi ma'am," bati ng babaeng nurse na may matipid na ngiti. Sa halip na batiin to pabalik ay nanatiling nakapakong mata ni Mabel sa nurse na yon. Magmula nung makita niya ito sa nurse's station na hindi siya mapalagay. Pamilyar kasi ang mukha ng nurse na to at parang nakita niya na dati. Hindi lang niya matandaan kung kailan at saan. "Nga pala ma'am, natatandaan niyo pa ba ako? Ako po yung dating private nurse ng nanay niyo po, si Ma'am Belinda de Guzman." Salita ng nurse na siyang nagbigay ng kasagutan sa kanyang palaisipan. Dito'y unti-unting nanariwas sa alaala niyang nurse na ilang taon ding nag-alaga sa kanyang ina noong mga panahon na may sakit ito. Sa kabila noon hindi niya maiwasang makaramdam na parang pinipiga ang puso niya nang marinig ang pangalan ni Belinda. It's been a long time since she heard that name after she was rejected by her own mother. Ang sakit pa rin pala sa isip-isip niya. Matagal ko ring inalagaan ng nanay niyo, kaya naman parang totoong ina na rin ang turing ko sa kanya. Dahil napakabait niyang tao. Kwento pa nito habang abala sa pag-aayos ng swero ni Paris. Ibig-ibig niyang matawa sa sinabi nito. Kailan pa naging mabait ang isang ina na piniling itakwil ang anak dahil sa isang pagkakamali? Kalokohan. Sa totoo lang Mama Belle, bilang kayong anak ni Ma'am Belinda, concerned din ako para sa inyo, dagdag pa nito. Anong ibig mong sabihin? Pabulong itong nagsalita. Nakausap ko po kanina yung lalaking kasama niyo. Ang sabi niya siya raw pong biological father ng pasyente at willing siyang mag-donate ng dugo. Ma'am, wala po ako sa posisyon para makialam pero bilang taong nagmamalasakit sa inyo, kailangan ko po kayong tanungin tungkol sa bagay na to. Sigurado po ba kayo na siya ang tatay ng anak ninyo? Ano namang pumasok sa utak nito, tinanong siya ng tungkol sa bagay na yan. Sa huli wala siyang nagawa kundi ang sumagot. Ha? Oo, nagpa-DNA test sila ng bata at kumpirmadong siyang tatay ng anak ko. Bakit mo naman naitanong yan? Naguguluhang wika ni Belle sa nurse. Medyo questionable po kasi ang blood type ni sir. Let's say kayo po ay type O at si sir ay AB. Usually A or B po magiging blood type ng offspring, but your child is O. Meaning to say, the only way para magkaroon ka ng anak na type O ay kung parehas kayong type O ng father. So you're saying na hindi si Ernest ang daddy ni Paris? Tumango lang ang nurse bilang tugon. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Mabel ng mga sandaling yon. Lungkot, panlulumo at galit na mistulang apoy na nagbabagas sa kanyang sistema at unti-unti siyang tinutupok. Nakukuyom niya ang isang kamay. Hindi niya lubos sa kalaing mangyayari ang bagay na tanging sa teleserye lang mapapanood. Pinili niyang paniwalaan ang lintik na paternity test kahit pa naging mahirap sa kanyang tanggapin ang inakala niya katotohanan na yun pala isang malaking kasinungalingan. Sige ma'am, balik na lang po ako mamaya para sa next dose ng gamot na pasyente. Kung may kailangan po kayo, tawag lang po kayo sa nurse station. Nandun lang po ako. Pagpapaalam ng nurse, sabalit bago ito tumalikod ay nagawang hawakan ni Mabel ang isang braso nito. Actually, may hingin sana akong pabor sa'yo. Pwede bang bantayan mo munang anak ko? Kakausapin ko lang sa labas ang nagpapanggap niyang ama. Matyagang hinintay ni Mabel na makabalik sa Ernest. Naabutan siya nitong nakaupo sa labas ng pediatric ward. Agad siyang tumayo nang makita niyang lalaking papalapit sa kanya. Sa katunayan, pinipigilan niya sarili na huwag gumawa ng iskandalo, subalit walang katiyakan kung hanggang kailan siya makakapagtimpi. Bakit nandito ka sa labas? Walang kasama yung bata sa loob. Bungad na wika na Ernest. She laughed bitterly. Ngayon ka pa talaga nagpakita ng concern, no? Kung kailan huling-huli ka na. What are you talking about? Sa halip na sagutin ang tanong ni Ernest ay isang malutong na sampal ang ginawad niya sa pisingin ng lalaki. Alam ko ng totoo, Ernest. Sinabi sa akin ng nurse na dahil sa blood type mo, imposible tayong magkaroon ng anak na type O. Hindi ikaw ang ama ni Paris. Singhal niya rito. Ha? Ano ba pinagsasabi mo? Hindi totoo yan. Bakit nagpapaniwala ka sa nurse na yon? Hindi naman siya doktor para magpayo sa'yo ng ganun. Ako ang nakabuntis sa'yo noon at may paternity test akong hawak na magpapatunay na akong ama ng bata at hindi yun mababago na isang nurse lang. Tanggi pa nito. Huwag mong nilalang lang ang nurse dahil kung tutuusin, walang-wala ka kung ikukumpara sa naabot ng mga katulad niya. At yung DNA test na sinasabi mo, mali ko ba kung pineke nyo lang ni Siren yan kaya siguro kayo nagkita sa park ano? Pinag-uusapan niyo yung mga plano niyo? Napalunok si Ernest.
Mukhang nadagdagan ng kaba nito sa dibdib. You saw us? Oo, pero nanahimik lang ako at nakiramdam. From the moment I've seen you talking to that leech, I knew something was off. Naghintay lang ako ng tamang pagkakataon hanggang sa tadhana na mismo nag-ungkat ng bahong tinatago mo. Bakit mo nagawa yun, Ernest? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Kaya nga ako pumayag sa paternity test na yan para malaman ng totoo tapos ano? Mamanipulahin yun ni Syra ng resulta? Nakipagtulungan ka sa kanya para ano? Para mapaglayo nyo kami ni Navi at makuha yung gusto nyo? Anong klase kang tao, ha? Napakasama mo! She cried. Sa galit niya hinampas-hampas niyang dibdib ni Ernest pero wala man lang itong reaksyon. He couldn't even look her in the eye. Nakayuko lang ito at walang kibo. Lumika ng komosyon ang ginawang pagwawala ni Mabel sa hallway ng ospital. Kaya pati mga gwardiya ay nakisawsaw na rin at pilit silang pinaghihiwalay. Ngunit sadyang matigas si Mabel at ayaw magpatinag. Patuloy itong naglabas ng sama ng loob sa lalaki. Kaya pala hirap na hirap kang bigyan ng oras si Paris. Yun pala wala naman talaga siyang puwang sa puso mo. Dahil hindi mo siya anak. This time ay tumigil na siya. Galit itong kumalas mula sa gwardiya at naupo sa gilid upang hayaang kumawala ang kanyang mga luha na walang tigil sa pagbuhos. Sinubukang humingi ng tawad ni Ernest. Lumuhod ito sa harap niya pero pilit niya itong tinutulak palayo. Nasusuka siya sa presensya nito. Hindi niya kayang tumingin dito kahit na isang segundo. Sa ngayon masama ang loob niya para dito at ang hinihingi nitong kapatawaran ay malabo niya pang maibigay. Ate Mabel! Mabel! Kusa siyang nagangat ng tingin nang marinig niyang papalapit na sina Jazz at Hyacinth. Mabilis niyang pinalis ang luha gamit ang kanyang kamay. Subalit hindi nakatakas sa paningin ni Jazz ang mugto niyang mga mata. O bakit ka umiiyak? May nangyari ba kay Paris? Alalang tanong nito sa kanya. Umiling siya. Wala ito. Saka ko nalang ikukwento sa inyo kapag handaan na ako. Tugon ni Mabel. Nga pala, nasan yung sinasabi mong tutulong sa akin? Kasama niyo na ba? Oo, Ate Mabel. Actually, nauna lang kami sa kanya pero pasunod na rin yun. Paniniguro ni Hyacinth. Bumaling si Jazz at sinabing, ayan na siya. Sinundan niya ng tingin ng mahabang pasilyo kung saan naglalakad ang isang lalaki. Animoy nasa pelikula siya dahil pakaramdam niya. Bumagal ang pagtakbo ng oras habang inabangan niyang paglapit ng lalaking 4 na buwan niyang hindi nakita. Humintong lalaki sa harap nilang 4. Huli na lang mapansin niyang nahaharangan na naman ng luha ang kanyang mga mata. Navi, akala ko hindi na kita makikita pa. Usal niya dito. Bagay na hindi naman pinansin ng lalaki. Nabanggit sa akin ni Jazz ang nangyari. I have a blood type O. And I'll be willing to share my blood with your daughter. Nabuhayan ng loob si Mabel sa naging offer ni Navi para sa bata. Hindi niya alam kung paano nakumbinsi ni Jazz. Si Navi na mag-donate pero hindi yun ang mahalaga pa. Para sa kanya, ang muling pagsulpot nito sa buhay nilang mag-ina ay sapat na't labis-labis ng kanyang pasasalamat. Really? My goodness, you have no idea how much it means to me. Thank you for showing up. Thank you for helping our daughter, she said between tears. Our daughter? He asked, confused. Hindi siya sumagot. Bagkus bumalik siya sa ward at kinausap ang nurse na inutusan niyang magbantay sa anak niya. Nurse, we found our blood donor, she said. He's just outside and I'm sure that he's the right match because he's the real father of my child.